Ito na yata ang huli kong mensahe sa buwan na ito sa ating pagtalakay ng aklat ng unang Korinto. Sa isang linggo ay bibigandaan natin ang ating Christmas Fellowship. So yung ating, katulad ng sabi ng ating Elder Book, ay sasagawa natin yung message ng best verse sa umaga, and then we will start early sa ating pagsasagawa ng ating Christmas Fellowship next week. So, si Pastor Anthony ang nakalaan na manguha ng mga papremyo sa palaro. Tama ba? So, marami nagtatanong sa akin, Pastor, wala ba tayong service sa 25 Christmas Day? Tuloy ay palaging dumadako sa kanilang isipan, ang mga Reform ba ay hindi nagse-celebrate ng Christmas Day kasi wala siyang service kapag Christmas, mismong Christmas Day, which is tatama ng Miyerkules yung ating Christmas Day. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi po bawal na tayo manambahan ng Christmas Day. Kaya lamang ay maaaring hindi natin isinasagawa sa mga panahon na ito dahil palagi naman tayong merong service ng Lord's Day. Yung Christmas Day na service ay hindi po natin po pwedeng itapat sa Lord's Day service natin pagdating sa kahalagahan. Mahalaga po pareho. Mahalaga, pero pinakamahalaga sa lahat sa atin ang Lord's Day, ang araw ng linggo. At kung yung po ay sasagawa natin during Christmas, ay mahalaga rin. Kaya lang, depende po yan kung paano natin naunawaan ang kahalagahan ng Lord's Day na kung saan tayo ay tinatawag every Sunday na sumamba sa ating Diyos. Okay po ba yan? So, ngayong umaga ay nagkamali ako ng post. Ang nakalagay doon ay the birth of Jesus na dapat mensahe ngayon. Kaya lang nagkamali ako ng lagay, kaya hindi po yun ang mensahe. Kung hindi, gagawin ko pong tapusin yung huling mga talata ng chapter 6 kasi mabibitin. Starting January, announce ka na rin na ang ating Pastor Eugene, ang ating speaker for 3 consecutive weeks. Starting January, 6? January 6 bang Sunday? Ayan, 5. January 5, 12 and 19. Siya po ang ating magiging speaker. And he will introduce us to the book of Titus na napakahalaga na maunawaan din natin. Ito po'y serye po the next 3 weeks na sermon na bubulay-bulayan natin sa unang linggo ng January. Pero bago yan, pagagalitan muna kayo ni Elder Romeo sa susunod na linggo. Ayan. So, hinihiling ko pang lahat ay tumayo at muli po nating basahin ang ating talata sa umagang ito at ito po ay bibigkasin ko sa wikang Pilipino. Simula sa verse 12, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakabubuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo iyan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babae nagbebenta ng aliw? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at na nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ito ang mga salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Tayo po'y saglit manalangin. Aming dakilang Diyos, aming Ama sa langit, sa umagang ito, patuloy kaming humingi ng iyong habag. Ipagkaloob mo po sa amin ang iyong mga salita upang muli buksan ito ang aming mga puso. Palalahanan kami ng iyong mga katotohanan. Gayon ay matuto kaming lumakad ayon sa iyong katwiran at kabanalan. Hindi po namin ito matatanggap kung wala ang iyong tulong. Kaya gabayan mo po kami, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Malimit ang pagtingin natin sa mga church noong unang century, katulad ng Corinto, ng Thessalonica, ng Efeso. Tinitingnan natin silang mga church na nakahihigit sa lahat. Sapagkat ito ang church na tinatag ng mga apostol, sila ay mayroong mga tagapagturo na mga tunay na mga lingkod ng Diyos sa kanilang paraan ng pagtuturo, sa kanilang runong sa mga salita ng Diyos. Pero kung sa ating pag-aaral, napansin natin na ang church noong unang century ay walang pinagkaiba sa church natin ngayon. Simula sa chapter 1 ng unang Korinto, nakita nating mabuti kung ano ang mga problema ng church sa Corinth. Sa unang kabanata, nasaksihan natin na mayroong problema ng paksyon o pagbabahabahagi sa loob ng church. At noong mga nakaraang 2 linggo, ay nasaksihan natin na mayroong mga malalaking kasalanan na nangyayari sa loob ng church. Sexual immorality is rampant sa loob ng church. At ngayon nga, sa chapter 6, dito ay muling may kasalanang nangyayari sa loob ng church na nagiging habit na ng mga kalalakihan doon sa iglesia ang makipagtalik sa mga bayarang babae. Mga kapatid, itong mga ito ay hindi birong mga kasalanan na hindi ba natin dapat makita sa isang tunay na iglesia ng Diyos, pero nangyayari mismo sa loob ng church. Kaya nga, sa huling talata ng ating pag-aaral ng nakaraang linggo, chapter 11, nilinaw ni Apostle Paul na tayong lahat ay nilinis na mula sa ating mga kasalanan. Sinabi niya na ang isang mananampalataya, bagamat siya nakagagawa pa rin ng kasalanan, katulad ng mga kasalanan ng mga walang bahagi sa karya ng Diyos, pero hindi iyon ang tunay nilang kalalagayan. Nagkakasala tayo, pero tandaan natin, hindi iyon ang tunay nating kalalagayan. True Christians are not impenitent sinners, since we have been cleansed, declared righteous, and set apart
as holy. Kaya naman, bilang mga mananampalataya, we aim to put into practice what we already are in Christ. Palaging ginagawang halimbawa ni Apostle Paul ang pagsusuot ng damit na bilang mga mananampalataya, responsibilidad nating isuot yung bagong damit na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo at hubarin ang ating dating damit. Today's sermon is about liberty. At sa punto ng pananalita ni Apostol Pablo, mayroong lumalalang issue sa imoralidad sapagkat inaabuso ng mga taga-Korinto ang kanilang kalayaan. Dito natin mauunawaan na sa kanyang pananalita, hindi nila lubos naunawaan kung ano yung tinatawag na Christian liberty. Kaya naman, kanyang binigyan daan, muli, ang pagbibigay ng halimbawa patungkol sa prinsipyo ng kasal. At kung ating babasahing mabuti yung mga talatang aking binanggit, kanyang binigyang muli ng daan upang ipaliwanag ang principle of marriage. Sabi niya sa verse 15, hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Bagamat ang ganap na pag-iisa o yung body and soul ay mangyayari sa hinaharap, ang iglesia sa mundong ito ay kaisa at nakatali sa Panginoong Jesucristo. Yun ang totoo. Simula nang tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, simula nang tayo'y pinawalan sala, tayo ay kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nasaan siya, naroroon tayo. Kung nasaan tayo, naroroon siya. Bilang kanyang sariling katawan, naiunawaan natin na tayo lubos na pinangangalagaan at iniingatan ng Panginoon, lalo ng kapurihan ng kanyang iglesia, katulad ng tunay na mag-asawa. Diba, yun ang palaging responsibilidad ng mag-asawa. Kailangang ma-maintain yung purity ng kanilang kasal, ng kanilang pagiging mag-asawa. Palaging sinasabi sa atin ng kanyang mga salita, ang Panginoon ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Dahil dito, responsibilidad nating kilalanin ang kanyang pangunguna sa atin sa pamamagitan ng pagpapasailalim sa kanyang otoridad. Yan po'y dinaanan na natin sa Ephesians 5:22-33, kung inyong matatandaan. Dahil sa prinsipyong ito ng kasal na nilinaw ni Apostol Pablo, dito sinasabi niya patungkol sa kalayaan na hindi nauunawaan ng mga taga-Korinto, we are not totally free. Ulitin ko, hindi tunay at lubos ang ating kalayaan sa ngayon. Tunay nga ba na tayo'y malaya? Sabi ng verse 12, may nagsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman, hindi lahat ng bagay ay nakabubuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako nagpapaalipin sa anumang bagay. Kapag tinalakay ang Christian liberty sa church, ito'y lubos na mapanganib kung hindi lubos na maunawaan. Maraming sinasabi ang mga mananampalataya na ako'y ligtas na. Sa mga biruan nga, pwede na akong mamatay kahit anong oras sapagkat pupunta ako sa langit. At maaring makagawa man ako ng mga kasalanan ito, may kapatawaran naman sa Diyos. So, mahulog man ako sa kasalanan, makagawa man ako nito, alam kong patatawarin ako ng Panginoon kasi ako'y nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan nating mabuti ang sinasabi ni Apostle Paul. Hindi tayo
ganap na malaya sa ating kinalalagyan sa mga panahong ito. Sa mga Kristiyano na nag-iisip nito, katulad ng mga taga-Korinto, maaari silang mahulog sa dalawang bagay na extreme. Yung kanilang declaration of libertinism. Merong maling pananaw ang mga taga-Korinto ayon kay Paul sa Christian liberty. Naniniwala sila na wala na sila sa ilalim ng kautusan ni Moses. Kaya pwede na nilang gawin ang lahat ng gusto nilang gawin. Pero nilinaw ni Paul, ang pagiging malaya sa kautusan ay hindi lisensya para gawin ang anumang bagay na maibigang gawin. Sabi nga ng Romans 6:15, inulit-ulit ni Paul, ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi tayo saklaw ng kautusan kung hindi ng biyaya ng Diyos? Hindi. Palaging ipinagmamalaki ng isang mananampalataya, wala na ako sa ilalim ng kautusan, ako ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kung ganito nga ang ating pananaw, hindi nga natin naiintindihan kung ano ang Christian liberty. Meron pang isa na pwedeng kasadlakan ng isang mananampalataya na hindi naunawaan dito. Ito ay ang deklarasyon ng antinomianism. Narinig na po ba yung term na yan? Ito po ay isang mapanganib na kaisipan o doktrina sa loob ng church. Antinomians say that believers have no obligation to the moral law of God. Mga kapatid, this is actually rejecting true Christianity. Sapagkat, ano sabi ng Panginoon, John 14:15, if you love me, you must follow my commandments. Tama po ba? Gusto kong basahin at gusto kong pakinggan nating mabuti ang mga bagay na ito. Tayo ay ganap ng pinalaya ng biyaya ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan upang sa gayoy ganap tayong makasunod sa utos ng Diyos. Gusto kong ulitin. Tayo ganap ng pinalaya ng biyaya ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan upang sa gayoy ganap tayong makasunod sa kautusan ng Diyos. Ano ang layunin? Bakit tayo inalis sa ilalim ng kautusan? Sapagkat yun ang nagbubusod sa atin sa kasalanan. Pero wag tayong mamamali. Kaya tayo inalis sa kasalanan ay para makasunod sa inuutos ng Diyos. Tayo nasa ilalim ng kautusan pa rin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ano yung greatest commandments? Hindi ba utos yun? To love God above all and to love your neighbors as yourself. Yun ay utos ng Diyos na nagsasummarize sa 10 utos, the moral law. Ang buhay po natin ay naka-structure sa kautusan ng Diyos bilang mga mananampalataya. Kaya kung iniisip natin na tayo wala na sa kautusan at pwede na natin gawin kung ano gusto natin dahil tayo pinatawad na ng Diyos, nagkakamali po tayo. Dito ay muling binigyang daan ni Paul ang tungkol sa katawan. Ano ba ang layunin ng katawan? Sa ating mga panahon ngayon, ang katawan natin, iba-iba na ang hugis. Hindi na rin natin alam kung ano ang layunin ng katawang yan. Ano po? May malaki tiyan, katulad ko. Lumalaki natin yan po. Pero ano nga ba ang layunin ng katawan? Bakit mahalaga ang kanawaan sa bagay na ito? Sa mga taga-Korinto, sila ay dala ng maling paniniwala tungkol sa paghihiwalay ng katawang lupa at kaluluwa. Sabi nga nila, total naman, ang katawang lupa natin ay papaltan pagdating ng panahon,
meron itong permisong gumawa ng kasalanan. Di ba? Alam natin sa pagsisimula pa lamang ng pagbati ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Sabi niya sa kanyang mga unang talata, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kayo na mga anak ng Diyos. Of course, sabihin mo itong iglesyang ito sa kabila ng kanilang mga kasalanan, sinasabi sila ni Paul na mga anak ng Diyos. Kayo ay binayaan ng Diyos ng karunungan. Kayo ay binayaan ng Diyos ng mga magaling na pananalita. Kung ating babalikan ang kanyang pampungad sa Aklat ng Korinto. Itong church sa Corinth ay talagang mga church ng maraming matatalino. Church na maraming katulad ng ating kapatid na Risa. Joke lang. Pero sa church na ito ay kinakitaan ng mga matatalinong mga miyembro. Yun nga lamang, katulad ng ating ring pinag-usapan sa chapter 3, ang kanilang sinusundan ay wisdom of the world. Of the world. Ano po? Ang wisdom ng sanlibutan. Kaya naman, kung ano-ano na yung nagiging dagdag nila sa itinuturo talaga ng Biblia, isipin ninyo na lumagi sa kanilang isipan na ang katawang lupa nga naman, pagdating ng araw naman ay papaltan, so magkasala na magkasala. Total, papalitan naman. Ano po? Naisipan nila yon. Sabi ng verse 13 to 15, sasabihin naman ng iba, ito ang sabi ni Paul, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikapid, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang katawan ay sakripisyong handog para sa Diyos. Ito ay tinubos, ano sabi ni Paul, para sa ating paglilingkod. Of course, ang meaning ng paglilingkod ay mabuting gawa at pagsunod sa Diyos. Dapat wag tayong mamamali. Ano po? Ang mabuting gawa ay resulta ng pananampalataya. Ang paglilingkod ay bunga din ng pananampalataya. Sa ating paglilingkod, ang ating motibasyon ay pasasalamat sa Diyos. Kaya ang isang nilalang na niligtas ng Diyos ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Diyos at sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. At ito'y muling pinaalala ni Paul sa mga taga-Roma, Romans 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Mga kapatid, we are not totally free sa ngayon. Hindi pa ganap tayong malaya. Mula sa pagkaalipin, sa kasalanan, sa dyablo, tayo'y inilipat ng Diyos sa kanyang paggawa at tayo'y alipin ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga si Paul, lagi niyang sinasabi, sino siya? Ako'y alipin ng Panginoong Jesucristo. Maganda yung ganoon natin tinitingnan ang ating mga sarili. Okay, sabihin natin tayo mga anak ng Diyos. Pero wag nating kalilimutan na hanggang ngayon,
tayo alipin din ng Diyos. Tayo patuloy pa rin nagkakasala. Kailangan pa rin natin ng Diyos. Wala pa tayo doon sa tinatawag natin perfection. Kaya kailangan natin ng Diyos. Hindi tayo ganap ng mga na malaya. At pangalawa, our body is bought with a price. Ang ating katawan ay binili sa malaking halaga. Hindi ba may mali kapag ang isang bagay, kapag binili sa isang birong halaga, tapos ay gagamitin lamang sa mga kawalang kabuluhang bagay? Hindi ba kayo magagalit ng ganoon? Alam niyo, naaalala ko tuloy nanay ko kapag Pasko. Alam niyo, tayo lumaki, karamihan sa atin dito, hindi na naranasan ng mga kabataan natin na nung tayo maliliit pa, nagkakaroon lang tayo ng bagong damit kapag Pasko. Tama po ba? Ginagawa tayong display ng ating mga magulang para sabihin, ito ang aking mga anak. Makita mo, mga anak, nakahalera. Pare-pareho damit. Di ba? Yan ang pampasko nila. Pag sinabing pampasko, yan ang pambigating damit niyan. Talagang pinag-ipunan ng mga nanay natin yan na pagdating ng Pasko, presentable ang aking mga anak. Kasi siyempre, pag maganda ang damit natin, maganda rin ang papasko. Di ba? Puhunan din naman di ba? Kaya nga, maganda ang papasko. Ako nagkaroon ng damit na talagang gustong-gusto ko. Minsan nga lang, sabi ko nga, minsan lang tayo magkaroon ng bagong damit kapag Pasko. Ginamit ko ngayon panlaro ng basketball. So, matutuwa ka ba? Di ba? Pinag-ipunan ko yan. Lahat yan ay pinagtiyagaan kong gumawa nito para lang yan ay mabili. Bago gagawin pang basketball. Kaya nga, dapat natin naintindihan. Ganon din, ang ating katawan ay binili sa malaking halaga. Kaya nga ang tanong ni Paul, pag-aari ba natin ang ating katawan? Pag-aari nga ba natin ang ating katawan? Ang ating katawan ay pag-aari ng Diyos sa simula pa dahil siyang lumikha nito. Ngunit ito'y nawala dahil sa ating kasalanan. Kaya nga naunawaan natin na muli tinubos ito ng Panginoon ng kanyang sariling dugo. Dahil dito, ang ating katawan ay kanyang pag-aari. Ito'y nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ito'y nasa ilalim ng kanyang pag-iingat. Hindi natin ito pag-aari, kaya wala tayong karapatan na dungisan o sirain ito. Sabi ng verse 15 to 17, hindi ba niyo alam ng inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi. Hindi ba niyo alam na ang nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ng nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y maging isa, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Again, ito na naman yung prinsipyo ng kasal. Nang ikinasal ng mag-asawa, sila ay isa na. Alam naman natin yon, hindi po ba? Hindi na pag-aari ng isa ang kanilang sarili, kung hindi pag-aari na siya ng kanyang asawa. Ganon din ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Sa ating pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay pag-aari na ng Diyos. Tayo ay tinubos ng Panginoon upang maging Kanyang sariling tahanan. Hindi po ba sabi, we are temple of God? Ang Diyos ay nakatira sa atin. Palagi natin sinasabi, si Kristo lives, Jesus Christ lives in us. Di ba? Tayo templo
ng banal na espiritu. Di ba ganyan din? Kapag ang mag-asawa ay nagsusumpaan sa harap ng altar ng kanilang pag-iibigan till death do us part. Palagi sinasabi, mula ngayon sa araw na ito, ikaw na ang aking tahanan. Di po ba? Kapag ikay nag-asawa, yun na ang inyong tahanan. Yung inyong marriage. Wala pong pinagkaiba sa prinsipyo ng Diyos na pinauunawa sa atin, na muling inuulit na Apostle Paul. Dito ko nakita, dito ko napagtanto, na kaya tayo dinala ng Diyos sa tradisyon ng kasal, na kung saan hindi maaring sa buong buhay natin sa mundong ito, hindi tayo makakakita ng ikakasal. Na mararanasan ating kasal, kapatid natin ikakasal, atin tayo sa ibang kasal, para ipaunawa sa atin kung ano ang tamang kaugnayan natin sa ating Panginoon. Sapagkat sino ba ang nag-imbento ng kasal? Di ba ang Diyos? Hindi yung pag tayo umaatin ng kasal, ay iyak lang tayo ng iyak kasi nakakatuwa naman sinabi niya. Pero the message of the gospel is there. Naroon. Kaya nga dalangin ko, makakita tayo uli na ikakasal sa ating church. Diba, Deacon? Deacon F. Makita natin ang kasalan at para maging lesson din sa ating mabuti ito. Ano po? Huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan, ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ba niyo pag-aari ang inyong katawan? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sa ating pagtatapos, patuloy tayo nakakagawa ng kasalanan sa Diyos. Minsan, hindi natin sinasadya. At bahagi ng proseso ng pagbabanal sa atin ng Diyos. Nakakagawa tayo. Nakakapagsinungaling. Hindi po ba? Nakakapagsalita ng masakit. Nagagalit minsan sa ating kapwa. Yun ang nakakasala tayo. Pero mga kapatid, sa ating aralin ngayong umaga, ang pakikiapid ay ibang usapin. Napansin ninyo? Sa pag-aaral natin sa aklat ng Epeso, ang pakikiapid, ang sexual immorality ay may tuturing na idolatry. Ito'y kasalanan laban sa sarili nating katawan at pagpaparumi nito. Every time na tayo gumawa ng mga bagay outside sa ating marriage, mga kapatid, ito'y marumi sapagkat ay dinudumihan nito ang ating mga katawan na sabi na Apostol Paul na hindi nyo yan pag-aari. Ito ay pagpapakita o literal na pagtataksil sa Diyos. Kapag gumawa ka ng mga bagay na ito, sapagkat ginawa ng iyong katawan, ipinapahayag mismo, sapagkat katawan natin ang nakikita, hindi po ba? Ang nakikita ng tao ay ang bagay na nakikita ng kanilang dalawang mata. At gawin mong instrumento ng immoralidad. Ang bagay na ito ay nagpaparumi sa katawan na hindi naman natin pag-aari kung hindi pag-aari ng Diyos. Tayo niligtas ng ating Panginoon para sa Kanya at nangakong patuloy na iingatan at pababanalin hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kaya naman, dahil sa pangakong ito, siya lamang ang ating tunay at tanging kaaliwan. Wala na tayong ibang kaaliwan sa mundong ito maliban sa ating Panginoon.
Ang ibig sabihin ay gagawin natin ang ating buong makakaya at pagsusumikapan sa tulong ng biyaya ng Diyos na patuloy na makasunod sa Kanya at patuloy na lumakad sa kabanalan at katwiran ng ating Panginoon. Kaya sa aking pagtatapos, nais ko lamang ulitin muli ang sinasaad ng ating reformadong pananampalataya, Heidelberg Catechism, Lord's Day 1, what is your only comfort in life and in death? At ano nung unang sagot? That I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation. Because I belong to Him, Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa kapayagan ng iyong mga salita sa amin sa umagang ito. Patuloy nawa, Panginoon, na ito'y ingatan mo sa mga puso na tumanggap nito at patuloy na bigyan ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Kayo po, Diyos, ang nagpapalago, kaya patuloy po kaming humihingi sa inyo ng pagpapala mula sa iyong mga salitang aming narinig. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.